Maayong buntag sa pag-usab. Domingo na pod, natapok ta, nakauban, naka-fellowship na pod ta sa itong mga igsoon, mga higala sa pagtuo. Nalipay ba kamo nga nakita na ninyo inyong mga tapad karon? Amen! Dapat natay kasing-kasing nga pirmi malipay, ma-excited nga makita na pod nako ako mga kaigsuonan karon. Makahimamat, makakumustahin na pod mi nila karon. Makaampo na pod mi together with one another. So atong hisgutan karon, part gyapon sa atong series, we are now in the third topic, living with assurance. Nining kalibutan nga way kasiguraduhan. Nabay kasiguraduhan ang mga saad sa Ginoong Dios. Kinaunhan ato ning gisgutan nga nay kasiguraduhan sa kaluwasan. Ang promise sa Ginoong Dios di mabali, di mapakyas tungod kay siya ang Ginoo nga di kaya mamakak. Tungod kay siya ang Ginoo nga kung unsa yang isulti mahitabo gayud siya ang Ginoo nga way imposible nga kaniya. Last Sunday nagisgota nga naay assurance nga matubag atong pag-ampo. If mo review tagamay atong naisgutan nga naay assurance ug unsa ang condition if we pray in Jesus name. Yan, always God will answer our prayers pero dili in the positive way. Dili yes perme. Na yes, na no, na wait. Pero ang condition, we pray in Jesus name. We pray pinaagi ni Jesucristo nga no? Atong naisgutan kasi ang access. Di ba? Atong gi-review last Sunday nga sa Old Testament, sa ilahang templo na separation between sa Ginoo ug sa tao, katong curtain. Pag abot ni Jesucristo sa iyang kamatayon, nagisi na. Nawala ang separation tungod ni Jesucristo. So makaduol na ta sa presensya sa Dios pinagi ni Jesucristo. We can only pray through Jesus tungod kay naniyang authority. Naniyang authority nga mabilong ta sa pamilya sa Dios. Now the Bible is teaching us na kita tanan binuhat sa Ginoong Dios. But the Bible does not teach nga kita tanan anak sa Ginoong Dios. That's why si Jesucristo na niyang authority nga gihatag sa amahan nga tanan mo to kaniya mahimong anak na pod. May mabilong sa pamilya sa Dios. So praying through Jesus is agreeing po to His will. So muna ang condition, ang access na ni Jesucristo, ang authority nga makaamputan na ni Jesucristo. And when we pray, we must agree to His will. So karong kabuntaga, itong topic, third topic in the living of assurance nga series would be the assurance of victory. Nay kasiguraduhan sa kadaugan. And ang passage nga itong gibasa ganina sa 1 Corinthians 10:11-13, siguro nagka-idea mo sa asa man nga kadaugan. Victory from temptation. So temptation, kadaugan sa temptasyon ang atong hisgutan karong kabuntaga. But before that, let us pray, let us ask for guidance sa balaang Espiritu as we read and study His Word. Magampo ta Ginoong Dios, na nagpaubos kami nga aming duol nga kanimo alang sa ug nangayog tabang alang sa among pagsimba kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. O Lord, we acknowledge nga our mind, our thoughts are very limited. Our knowledge cannot comprehend your word alone. If amo alang sa liga namong kaugalingon nga pang sabot o God. But we need you, Holy Spirit, to open our hearts, prepare our minds para masabtan namo ug unsay imong gusto isulti nganhi kanamo hilabi na sa pagtuman niini. O God, I pray nga imong tagaan og clarity ang hunahuna sa matag usa nga di ma-disturb sa pagtuon sa imong pulong. Katanang gyampo in Jesus name. Amen. By the way, before ko mo padayon, next Sunday po sa ta series. Wala ko next Sunday. Nako i-invite ang mo speak ninyo kay I think batch siya ni Pastor Raylan. So siya speaker niyo next Sunday. So pause sa ta sa series and the next Sunday resume ta na ako next Sunday. So assurance of victory. Nakaingon ka bang pirmi ra mo ko pildi ning kinabuhi Daghan ko na yung mga post social media kabantay ko, daog ka kung ingani mong igsuon, daog ka kung ingani kung ingana. Pero ang realidad sa kinabuhi, yung mga higayon nga paminaw nato, pildi naman pugko. Ang realidad sa kinabuhi, di ta pirmi daog.
From the matter, in the heart of the matter, nining kadaogan nga atong hisgutan sa temptasyon. Now, as we reflect on the word temptation, siguro makaingon ka, how many times ko na broken-hearted tungod sa temptation? How many times nako napakaulawan ng Ginoo tungod sa temptation? How many times ko nahilayo sa Ginoo tungod sa temptation? Mukha na ang atong hisgutan. Now, God never promised us to remove temptation from us. Even Christ was subject to it. So naay mga gospel nga mo preach nga kung mutuo kuno ka ni Jesucristo, kung makig-uban daw ta nila, mawala ng mga kasakit, mga temptasyon sa kinabuhi, kahayahay na lang ang atong mga masinati. But kung ikaw usa ka katawo nga magbasa sa Biblia, di na nimo makit-an nga saad sa Ginoong Dios. For even Christ was subject to temptation. Kinumdo mo, while he was in the wilderness, he was fasting, gitempt siya ni Satan mismo. Ang unsayahang taming, unsayang shield against sa temptations, the word of God. And later on, may sigutan, tana, the Bible says he was tested in all things, sama nato. Pero nagmadaogon si Jesucristo. So given this reality, nga wa man day promise ang Ginoo sa Biblia, nga di kumuagig mga temptasyon sa kinabuhi. So instead of seeking sa pag-ikyas niyan ng temptation, natay angay isik. Without temptation, we cannot know that there's an assurance of victory. Sama ra gud na sa kung way ka ngit-ngit, di ta masayod unsang kahayag. Kung way ka sakit, di ta masayod unsa na ang kalipay. Kung wa ni mga temptasyon moabot sa tong kinabuhi, di nato makit-an o masinati ang kadaogan kaliwala niya na. God never promised to remove temptation from us. Instead, iyang promise, He will equip us, He will be with us para ma-overcome na nga mga temptasyon sa kinabuhi. Kaning mga pagsuway, nga atong masinati, these are the tests of our faith. Gitistingan ang atong pagtuo, and these are not meant to break us. Kabantay mo, verse 13 sa katapusan, i-sustain ta sa Ginoong Dios para magmalaho tayon ta. It is for us to be more stronger, to be closer to Him. Na each time we resist temptation, each time we overcome the temptation, we grow in our spiritual strength. At ang spiritual muscles, mas makusgan the more we resist in these temptations. The temptation shows who we really are. It does not make us Christian or un-Christian. Pasabot ana kaning temptation susaman hi sa samin. Kinsay nanamin ninyo ganina ayha niyan ni gawas sa balay. So sa dihang man namin ta makita nato i-reflect mismo kinsa ta. So temptation is just like that. It reflects our present reality. Ang realidad sa tong kinabuhi. It reflects ang choices nga tong gipanghimo. I-reflect niya ang current nga kusog sa ato ang pagtuo. So it does not mean akong i-remind ta mong tayo, it does not mean nga crowded kay kag temptations kinabuhi di nakakristohanon. It does not mean nga daghan kag mga pagsuway may abot sa kinabuhi may kawa man sila tabangis Ginoo ano daghan makay ni. It does not mean that when you give in temptations, ning give in ka, ning surrender ka, di nakakristohanon. Akong balikon. Itong hinumduman sa assurance of salvation atong kaluwasan nakadepend sa saad ni Jesucristo nga kung mutuo ta luwason ta niya. Wala siya nakadepend nga kung mo give in tas temptation, di nataluwas. It does not make us Christian or un-Christian, but it does make us a stronger Christian. And through temptation, madiscover na to dira ang gahom nga resource maday na para madaog ma-overcome ta na. Itong passage na sa 1 Corinthians chapter 10, if you have your Bibles with you, verse 11, makabantay mo, sa SV version, nagsugod siya, now these things happened. So what's about? Nay nag-una og kahitabo. So sa first 10 nga verses, nay gisuwat, nay gi-illustrate si Paul para sa mga readers niini nga letter. So verse 1 to 5, gisugdan ni Paul sa pag-recall ang kaagi sa Israel samtang naa sila ngadto sa wilderness. Sa Book of Exodus, ug nakabasa mo dira. Ang nahitabo dito sa Book of Exodus, luwas sila sa Ginoong Dios from slavery, di ba? Mga ulipon sila sa Egypt. So while they are in the wilderness, nasa disyerto, gikuyugan sila sa Ginoong Dios through a cloud. A pillar of cloud
ikabuntag kanang init na sila kalandungan, a pillar of fire ikagabi karon na sila kahayag nga makita. Nakatabok sila sa Red Sea. Every morning na sila'y mana, na sila'y tubig na inom gikan sa bato, gikuyugan sila pag-ayo always sa Ginoong Dios. Sumuyo na gisaysay ni Paul sa mga taga-Korinto. Ang aning nahitabo sa tong mga katiguangan. Samtang na sila sa wilderness, nagkuwang ang Ginoo kanila. However, pag abot sa verse 5, ningon din si Paul, with most of them, God was not pleased. Nalipay ang Ginoo sa Israel. For they were overthrown into wilderness. Nga nawa man ni nagmalipayon ang Ginoong Dios sa Israel, bisan iyan ang gisigubanan. Ang tubag na sa verse 7 to 10. Ang samday ang gibuhat sa Israel, they fell into temptations. Temptations of idolatry. Di ba kay numdo mo? Mupay pagtabok nila sa Red Sea, diningon si Moses nga mosakas ako magistorya sa Ginoong Dios unsay gibuhat din sa Israel. Naghimo daglaing Dios. They give in to the temptation of idolatry, and later on ning sanga na siya into immorality, grumbling, sin sila giyaw-yaw, sin sila murmur nga aha naman ang Ginoo, nagutman na mi diri, may pamamalik na lang mi sa Egypt. They were testing Christ, ilang gitestingan, tinod bagyud ang Ginoo, and daghan sila gipambuhat. They give in into temptation. Munang na-disappoint ang Ginoo sila, God was not pleased. Giprovidean sa tanang needs, gikuyugan kada adlaw, and yet they fell into temptation. Unsay nahitabo sa verse 10, they were destroyed by the destroyer. Tanaw ninyong Bible, kapital ang letter D sa destroyer. So the generation, giyon sa ni pagguba ni destroyer. Ang generation nga minggawas sa Egypt, nakasud sa promised land. Tungod silang pagkagahig ulo, tungod sa sige sila give in sa temptation, sila makasud sa promised land. So ang destroyer dira ang Ginoong Dios. So niya gitugot makasud ang mga gahig ulo sa promised land. So when Paul said nga the destroyer, gipasabot ni Paul dira nga ang Ginoong Dios is destroyer in a negative way. But ang iyang gusto ipasabot dira nga God can take away everything whenever He wants it. Nga God can take anything, because He owns it all. Di ba muna i-acknowledge ni Job sa dihang nawala ang tanan sa yaha? God gives, God takes away. So gitang tangan sa Ginoong Dios ang Israel og katungod nga musud sa promised land. Pag-abot din sa verse 11, nisulti din si Paul, katong nahitabo sa Israel, sila makasud sa promised land, gikuyugan sila sa Ginoong Dios, happened, verse 11, as an example. But they were written down para sa mga mubasa, para nato as an instruction. So this goes to say nga natay permi makatunan sa history. Di ta makat-on sa history, natay wisdom manino nga, if we will not learn from history, magsigig balik-balik unsa ang mahitabo. That's why karon nakat-on na ang mga nasod nga di na ta magsigira. Kasog resources, kasog kinabuhi. Munang as much as possible istoryaan, i-dialogue na lang ang mga mga disagreement between nations. So muna gigamit ni Paul diri sa topic sa issue of temptation. Iyang gi-illustrate unsay nahitabo sa Israel during sa ilahang pagbiyahe sa wilderness, and now let us learn from them. Gi-highlight diri Paul nga although na-experience first-hand mismo ni Israel ang mga lihok pagpamuhat sa Ginoong Dios, nakita silang mata mismo ang pagkatunga sa Red Sea, nakita silang mga mata mismo nga every morning na mana makaon, they give in into temptation. So ato sa atong passage, verse 12, una ito makita, temptation affects everyone. Now that we know what happened sa Israel, naingon din si Paul, take heed. Pag mabinantayon, take heed, si kinsay mo take heed? Anyone, kamu, tanan, kitang, tanan, take heed, magbinantayon ta. Take heed implies being cautious. Kanang bitaw murag tag nilatay o kanang tulay or stick nga nipis kayo nga igura isa ka tiil ang makalatay. Yeah? Grabing balance, grabing pagbantay-bantay, grabing pagka-cautious nato. Sing ana ang word nga take heed.
pag mabinantayon kadalakan nimo. Be attentive ayaw pag tulog-tulog. Gitawag na ni Paul dayon diri ang mga taga-Korinto, be on guard against spiritual downfall. Sabot kay ang atong mga amahan yang gingon, ang Israelites nakita mismo ang pagpamuhat sa Ginoo, ni-give in sila sa temptation, unsa na lang kata nga wa ta kita sa atong mga mata sa Ginoo mismo. Kung ang mga nakakita sa pagpamuhat sa Ginoong Dios, they fell into temptation, unsa na lang kata. Unaningon din siya, take heed. Pag mabinantayon, kinsa mo take heed ang balikon, kitang tanan. Temptation will affect everyone. Something temptation una to sang katunan. What is temptation? Na primary meaning sa temptation is a trial or a test. Gani in the original word, ang temptation is trial or test. Pero sa purpose sa test, it is matistingan ta unsa nga choice atong himuon. Being faithful ba sa Ginoong Dios or unfaithfulness ang atong ipakita sa Ginoong Dios. So ang secondary meaning niya, a seduction to do sin. So ang primary meaning, it does not mean dahil nga sa dihang musud, makadungog ta word nga temptation, ay gituklod ko mubuhat og immoral nga mga butang. Kana dihang musud sa tong una-una. But no. Even panagsa sa mga butang nga maayo, temptation na siya. Example, ganyan ang buntag, kinsa may natistingan nga kapuyag simbaron. Ay, di ko ganahan mo simbaron. Mga magtiayon, kinsa may naglalis, gadina niya, di na lang ta manimba. Temptation na. Di ba? Hindi, ugmayon ka, di kumsino, that's not an immoral thing itself, but it's a temptation. Last night, nagingon ko nga, sayo ko mag-review ron, makatugog sayo. Review ko pang last time. But na temptation niya abot. Nay salida nga sigbalik una-una siya kadungog sa title nga tanawa kay interesting ang movie. Andi lang ko magsabaw sa ning daog gabi. Pero ning daog yun ang salida. So ning mata kong sayo ganina nag-review ko kay I fell into temptation. Now pagtanaw movie itself is not evil, is not immoral. Pero temptation siya ning give in ko pagabi. So atong nasabta na nga, di na ingon nga, nagbuhat kag dautan, or ang temptation, puro lang ni ituklod ka to do immoral things. Ang first yun niya nga intention of meaning, natistingan ta, unsa tong pilion. Will I be faithful to God in these choices, or will I be unfaithful to God? Ang Ginoo ba akong unahon, or akong gusto akong unahon? So kana nga term is gi-describe ang circumstansya nga magian sa usa ka believer. Pwede ni through persecution, nakakaskalisdanan, na mga ning BI nimo natistingan din ka, na-tempt din ka nga ay itago na lang nako akong pagkakristohanon. Pwede nga daghag problema sa imong kinabuhi. Now, mo ni isa sa pinaka-common akong madunggano nga mangutana, pastor nga no sa dihang naningkamot ko, paduol sa Ginoong Diyos, daghang kay problema, pagsuway, mingabot sa kong kinabuhi. Kasuway ba mo, ana? Unlike atong time nga, layo ko sa Ginoong Diyos, muna magwala, chill, nindot mo kaya akong kinabuhi. It's because the more nga mo paduol ta sa Ginoong Diyos, the more testingan ang atong faith. Ug layo ta sa Ginoong Diyos, wala kinahanglan testing dira, layo naman ta. Unfaithful naman ta automatic. So what need temptation mo abot? Muna og duol ta, the more ta ma-expose sa glory sa Ginoong Dios, the more ta ma-sensitive sa unfaithfulness nga naanganhi kanato. Temptation, take note, temptation in and of itself is not a sin. Following or doing it is. Temptation itself, ug ma-i-present na sa imong atubangan, di na sala pa. So sa dihang imo nang i-consider, buhaton ko ni, sundon ko ni, dira nakasala. So temptation involves, kanang taong mura ka entice, gidani, gipaibog ka, nga buhatan na with a promise of immediate self-gratification or fulfillment. Nagningsod si muna huna nga, ug maangkon ko ni, magmalipayon ako. Either for pleasure, for power, for wealth, even panagsa avoidance sa pain. So muna ang gi-involve sa temptation, mura ilure ta ba, mura tag guyuron danihon.
Temptation also involves a choice. So nana na ang pagdani. It also involves a choice wherein i-present sa imuha, ikinahanglan ka muhimo og desisyon. Mu yield ko ani, mu surrender ko ani nga temptasyon or dili. The choice is not determined on sa atong level of spiritual maturity. Panagsight does not depend on sa ta ka well-versed, on sa ta ka prayerful sometimes sa atong kinabuhi. When we forget our discipline, we make poor choices. It also involves consequence. Antay mo? The choice we made has consequence. While we are free to commit sin, we are not free from consequence. So, muna ang temptation. So, ni magikan. So, ito ang isunod isgotan, source of temptation. So, let anyone who thinks stands heed lest he fall. Niingon si Paul, nga tanan man day mo agi og temptasyon, ni gikan dayon karon nato nang nasabtanaw. Aside from Satan, which is very clear sa book of Job, nga gitestingan si Job from ni Satan, iyang faithfulness gitestingan, di ba? Kay numdomos conversation sa Ginoong Dios ug ni Satan nga, ay faithful ra na si Job kay naatanan sa iyaha. Faithful man na si Job kay imo siyang gipanalanginan. Testingan nato bi. Tangtango nato tanan sa iyaha. And siya tagai ko authority o God nga akong kwaon tanan sa iyaha, di ba? So aside from Satan, napay isa ka source of temptation. Gisuwat ni James sa chapter 1 verse 13 to 14. Let no one say that when he is tempted, I am being tempted by God. Asa na una ko klaro ang temptasyon di gid daw na gikan sa Ginoong Dios. Ako nang gisuot ganina, una gikan ni Satan. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. Verse 14, tarang isa ka source. But each person is tempted when he is lured and enticed by his kinsang desire. Ato ang kaugalingon. Panagsa di ay, aside from Satan, temptation, sa tuara po yun di ay na nagikan. Sa tong kaugalingon nga mga desire ni ining kinabuhia. So ang point ni Paul sa verse 12, siya ay magkumpiyansa. Aside from external force, aside sa mga pwede i-present ni Satan sa atong atubangan, naa sa atong kaugalingon mismo magikan ang temptasyon. Siya ay magkumpiyansa, taga Korinto, awatong mga amahan ng Israel. Nakita nila mismo Ginoong Dios, pero ni-give in silang desire nga ganahan na ay physical nga masimba. Ganahan sila buhaton nilang gusto. Kinumdo mo sa story atong kato nag-race ang bao ug ang rabbit, ya? Kinsay mas paspas sa duha naturally? Ang rabbit. Pero kinsa ang ning daog sa race? Ang bao. Unsa man gibuhat sa rabbit ngano napildim siya? Kumpiyansa man gud, natulog-tulog man gud. So anang mahitabo sa mga mukumpiyansa. Muna ang point ni Paul sa taga Corinth, take heed, pagmata, pagmatngon, pagmabinantayon. Kaya aside from Satan, magikan sa to ang kaugalingong desire and temptation. Yeah? If you're familiar sa 1 John chapter 2 atong the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, gikan na sa to atanan. Something lust of the flesh. Giyon sa to paggamit atong lawas. Generally it means tanan gi-crave ni atong lawas nga excessive or nanubra na siya. Either from pagkaon, from habits, from hobby nga atong isigbuhat, until sa committing sexual impurity, lust of the flesh, nagikan sa to. Lust of the eyes. Unsay makit-an sa mata, ibog dayon ganahan kung maako na. Pride of life, tanang naa nako. Tunaw na din taas nako kay naa ako ani. Nakuha ni nga title, nakuha ni nga achievement, oy, taas nako. Na ako ikapanghambog, pride of life. So there's danger in spiritual pride ay. Nang giwarningan ni Paul ang taga Corinth nga ay mo pag-assume nga pinili mo nga nasod. Ay mo pag-assume mga Jew nga pinili mo sa Ginoong Dios, di na mo mahagbong sa mga temptation. Gani mas angay ta magbinantayon. Overconfident kayo mga Jew. Munang ug inyo ning basahon ang 1 Corinthians gikan sa chapter 1. Daghan kay problema ang simbahan sa Corinto. Wa sa order lang worship, nagpataka og gamit sa spiritual gifts ang mga tao, ang ilang violate ang Holy Communion, daghan sila gwa
gi-follow sa proper order. Ano man, kumpiyansa ka sila, ay mga juta pinili ta sa Ginoong Dios, mga luwasta kita ang nasod nga gipaboran, pwede na nato buhaton tong gusto. And they fell into temptation. All temptation are common to man. Wala din gisumpay. Ato nang isabtan unsay meaning temptation nagikan verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. It acknowledges nga kita tanan, regardless of our faith, regardless of our background, regardless of our status, regardless of our age, we will face temptation nga di na bag-o pod, nga nakit-an og naagian na sa tanan. And what's the importance of all temptations are common to man? Una, it would provide us a way. It would teach us to encourage one another. Uy, namday maknowledge na to nga kita nakaagi og mga kaliyahon, kita nakaagi og mga temptasyon sa kinabuhi. Muna sa dihang natay mga kaigsuunan nga makit-an who are down. Let's provide them encouragement. Hinumduman na to, munang importante, di ba, isa sa means of spiritual growth. Local church, tinabangay, we use our gifts because we are not alone. Di lagi ta, wala lagi ta nag-inusara ni ini atong espirituhanong paglakaw. Giprovidean ta og pamilya sa Ginoong Dios. Kaya munang panagsatawagan, brother and sister, manggod ta diri. Munang we provide encouragement kay kita tanan, we face common temptations. It may be different sa og atong specific, but the same temptation pang atubang natong tanan. That's why we encourage one another. We do not discourage one another. We build one another. We pray for one another. We love one another. Because we all know nasayod ta what it is to be in the season of trials. Namdumi atong mga time nga ikaw po nagkalisod. Tining na yung magtanakaw ako yung iso nagkalisod po kinahanglan nig tabang. Instead of being judgmental, nga ay nabuhat to nimo tungod ingani tungod ingana, instead of being judgmental nga ni give in kas temptation tungod ini tungod ni ana, why not mo show tag encouragement. Mo pray atong iampo, atong ipakita what it is to be accepting sama sa giunsa ta pagdawat sa Ginoong Dios. It reminds us nga bisag na ang grasya sa Ginoong Dios nato, vulnerable ta, prone ta, timtal sa mga pagsuway nining kinabuhian. Manang it also, temptation would also promote humility, pagpaubos atong buhi. Without temptation, panagsa, atong pride musaka, atong self-righteousness musaka. And it encourages us to understand what it is to struggle. It encourages us nga muluhod at tubangan sa Ginoong Dios. So while temptation affects us all, the good news is God will provide a way out. Verse 13b, akong basahon, God is faithful. So nana, temptation affects us all. Ato na nasabtan, ahani magikan, ato masabtan, kita tanan, mo atubang, kita tanan, mo agi ni ana. The good news is God is faithful. While kita nga mga tao, na days nga faithful, na days nga dili, na days nga grabe kadasig, na days nga grabe pud kaluya, when the Bible says God is faithful, God is eternally faithful, pasabot na. Gikan sa wa pa nagsugod ang tanan, hangtod matapos lang ang tanan, God is always faithful. And He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide a way of escape that you may endure it. So, na way of escape. Naay ikyasanan nga agianan ihatag ang Ginoong Dios di ay sa dihang moatubang ta og temptation. Now sa dihang makahinumdum kaning niatubang og temptation ikyas ang pirmi gid mo sa una-una si Joseph the dreamer. Sa dihang gitempt siya, gi-entice siya to commit sexual immorality sa wife ni katong governor siyang gibuhat. Talikod siya og ning dagan diretso kay kabaw siya nga og makigduwa siya ato nga temptation, maglingo-lingo lang siya atong temptation na pwede siya mabitik. So the way of escape pwede ni dili literal nga escape from temptation itself. It also refers nga when temptation is nasa atong atubangan,
By God's grace, providean ta niya strength, providean ta niya guidance, i-enable ta niya nga ma-overcome na nga temptation. So kaning way of escape di ay is available sa tanan nga isik ang Ginoong Dios. Di ba? Seek and you will find. It's available sa tanan nga pangitao ng ang kabubuton sa Ginoong Dios. Like a simple prayer as Lord, sa asa man kumuagi aning duha ka choices. Lord, unsa man akong buhaton between aning duha? Wa gitudloan ni Paul dire ang mga tawo nga sa nay temptasyon, kahadlok, pagduha-duha dayon, but ang gitudlo ni Paul dire, God will offer us help. Munang natay assurance. Because the word of the Lord says, He will also provide the way of escape. However, in the midst of suffering, unsa man ang mahitabo, it does not mean nga God will never allow us to experience hardship or suffering. However, in the midst, God will remain faithful. He will provide what we need para mo-endure, para makalahutay. So, at gatong sabto na all temptations are not beyond our abilities. Say, pasabot na. Does it mean nga, sa dihang na temptation mo abot sa katubangan, mahandle ko na on my own. Kay, ang maabot na siyang kinabuhi, not beyond my ability. Sa dihang na temptation of mugasto ka nga, di ni mo kinahanglan, mahandle ra kunig ako ra. Mobay pasabot ana. No, it does not mean like that. But rather, it means nga, ang capacity nato, sukdon sa Ginoong Dios anang temptation nga yang itugot moabot sa tong kinabuhi dili gikan sa yahaya lang itugot kay di niya itugot nga mas labaw sa tong capacity mo withstand. Sabot niya na i-limit sa Ginoong Dios ang temptation nga moabot sa tuang kinabuhi nga di siya mo go beyond our ability to withstand. But sabot pwede ta makaingon nga originally, kaning temptation, di dato ni kaya. But tungod sa grasya sa Ginoong Dios, iyang ilimit nga makaya nato. Iyang ilimit nga ang moabot sa tong kinabuhi, kaya ra nato barugan. And once again, grasya ra gyud ning tanan. Ilimit sa Ginoong Dios based sa atong kusog, alam, ilimit sa Ginoong Dios based sa atong spiritual strength, ana nga higayon. So pwede ta mo ingon, ug wala din ning Ginoo sa atong kinabuhi. Wala mo limit sa temptasyon, sa mga test, sa mga trial nga moabot sa atong kinabuhi. Pwede day ta maguba. Pwede day ni mabungkag ato ang kinabuhi ug di ni limitahan sa Ginoong Dios. Ang balikon, saya tungod sa iyang pagkamaayo ug sa iyang pagagrasyoso, iyang ilimit. Iyang ilimit within our abilities ang iyang itugot nga mga test nga moabot sa to ang kinabuhi. Unsay tumong nas last parts of verse 13, para ikaw ug ako mulahutay. Para ikaw ug ako mo-endure. Unsa may word nga endure? Makaabot sa finish line. Nay pasabot sa endure. So, na ang temptation, limitahan sa Ginoong Dios. Tungod kay giatiman niya yang mga anak, di niya gusto nga maguba, mabungkag kinabuhi siyang iyang mga kaanakan, iyang ilimit, iyang providean og escape way para makalahutay ta hangtod sa katapusan. Yan sa anak ka maayo ang Ginoong Dios. Sanay mga higayon nga ikaw ug ako, you always choose to para pakaulawan ng Ginoong Dios. Nay mga higayon nga ikaw ug ako panagsag gibalik-balik na lang sige tag pangayog pasaylos Ginoong Dios iyang ibalik-balik pero unsa yan tumong para nimog nako maka-endure ta, makalahutay ta hangtod sa katapusan. God's way out, unsa ang God's way out? Now, na ko ipipila nga gilista dire, I will not be exhaustive na lang nini, but you can list it. One of the ways, watch and pray, be watchful and pray. Muna katong na sila sa garden, di ba? Ningon ang Ginoong Dios sa iyang mga disciple nilang Peter, pag-pray mo, kay I will go there, then mag-pray po go. Pagbalik sa Ginoong ni Hesukristo, uy, nangatug man mo. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Sa Psalm, live according to God's word. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When sa dihang gisuwat na sa Psalmista, ang your word is a light
lamp unto my feet and light unto my path. Ang kontekst nila to hinumduman upas sila yung mga puste. Ngit-ngit silahang lugar o gabii. Sama sa kinabuhi daw nato, ugwa ang pulong sa Ginoong Dios ngit-ngita. Permita mo straight sa temptasyon. Pero naa ang pulong sa Ginoong Dios atong gipasiga sa atong kinabuhi. Uy, makita na to ang daan nga asa taangay mutikang. Our faith will overcome it. Muna atong gingon ni John nga pakusgi mong pagtupi na agis imong pagtuma buntog manjud na. Submit yourselves to God. 2 Timothy, flee, palayo, distansya imong kaugalingon, ayaw tanaw-tanawa, palayo. Yan na. God's way out is always available. Available ra gyud kay ni nimo ug nako. But the choice is mo avail ba ta ana o di naa na nato. Ang kamaturan is dita pugson sa Ginoong Dios. Dita ay force nga buhatan na para di ka mo give in sa temptation. The reality is i-offer ni sa Ginoo sa toa and iyatang pahimog choice unsa atong buhaton. Now imagine yourself na priso ka. Imagine na to rong kaugalingon na priso ta. Then suddenly someone in authority mo ingon nga ug magbinuotan ka sa isa ka semana pag-awso na kasprisohan. I-grab ba na nato dili? Of course, i-grab na nato. Ngayong ana sama ang kinabuhi when we are in the midst of trials and temptation. Suddenly, in God's faithfulness, i-present din niya iyang mga way out. Buhatan ni. And nalanday nato, mo avail bata o dili. Familiar ba mo sa passage sa Ephesians, itong full armor of God? Nakatong full armor of God, sa Ephesians chapter 6 verse 11, ningon si Paul sa mga taga-Epeso, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. That you may be able, ningon siya. Now, kanang word nga be able to stand, sa original nga word is ahagikan atong word nga histamine. Kinsa na yung mga allergy diri? Masaya itong imnon, basta natay mga allergic reaction sa pagkaon or sa tubig nga itong ginom, antihistamine. So kanang histamine, muna i-produce sa atong immune system para maaway or makig-away atong lawas sa unsa may pwede mo hatag og allergic reaction sa atong lawas. In the same way, kung kanitanan, ato ning i-put on sa atong kaugalingon, atong isulob sa atong kaugalingon, mo ni mahimong histamine nato against temptation. Mo ni makig-away against sa temptation nga moabot sa toang kinabuhi. Mao ni ang mopalig-on sa atong spiritual immune system to fight off temptation. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape. Nato mo avail bata ng a way of escape parang tumong sa Ginoong Dios that you and me will be able to endure. So nakapangutana na ka, Lord, daghana ning mga pagsuway miabot sa akong kinabuhi. Unsa man imong gusto buhaton nako? Yang kabubuton agi sa iyang way of escape ug paglahutay. That's why ganahan ng Ginoong Dios ay ikaw ug ako mulahutay hangtod sa katapusan kay iyahat ang giatiman o gihigugma. Mo nang natay assurance of victory over temptation. Kaya ang daan wa naka-base nato. Ang daan outside of pagawas sa temptasyon gi-offer sa Ginoong Dios kanato. Nga sa pagtapos, I want us all to be reminded, everyone faces temptation. No one is exempted from it. Gani, the more tamo paduol sa Ginoong Dios, the more testingan. Temptation is not just ituklod ako to commit immoral nga mga binuhatan, but it's a test sa toa. Kaduha, temptation is a test of faith. Ug ang atong response will reveal sa atong devotion sa Ginoong Dios. Malaw lang bata nga masakitan ang Ginoong Dios? Malaw lang bata nga di malipay ang Ginoo sa atong mga gipambuhat? So in every temptation, regardless, unsa kalisod, unsa ka-hopeless ang sitwasyon, ang promise, He is faithful always. It leads us back sa pagkamatinodanon sa Ginoong Dios.
that God will give us the strength, the ability para ma-overcome, para madaog, para mapildi ug unsa man temptasyon nga i-present sa atong atubangan para ikaw ug ako makalahutay hangtod sa katapusan.